I never met any Japanese contractor. Don't you think it's foolish? I will discuss bribes with the guy I just met. Ngayon, isang bagong kontrobersya na naman ang kanyang hinaharap. The World Bank is a specialized agency of the United Nations. Alegasyon ng pamumonsyento sa ilang World Bank-funded projects sa Pilipinas na lumabas sa World Bank Referral Report. Isa sa mga naging witness umano ng World Bank ang isang Japanese businessman na nagngangalang Mr. Suzuka. You mentioned about the first gentleman. They interviewed Suzuka, which I represent. Ilang beses daw itong nakausap ng unang Ginoo, ngunit wala ring patunay sa di umanong pag-uusap. I don't think that he met the first gentleman. Yung agent niya dito na si Mr. Trix Lim, nakasama niya palagi, sinabi, hindi nangyari ang meeting na yan. Dahil palagi kong kasama yan si Suzuka, in fact, akong nagdadrive sa kanya every time nandito siya sa Manila, at sinabi ni Trix Lim, hindi nag-meeting yan sila ni Mike Arroyo. As far as you are concerned, and as far as you know, he never met him. Yes. But there is a possibility that he did without you. Because you're not with him 24 hours a day. Yes. Okay. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, ang World Bank report na ito ay may halong sabi-sabi at pinagpasahang impormasyon. Sinabi ni Senator Miriam Santiago na ayon sa sulat mula sa mismong opisyal ng World Bank, wala silang matibay na ebidensya laban kay First Gentleman. Kung hindi kami makakuha ng ebidensya na tatanggapin ng fiscal o ng report, wala rin ang aming ginagawa. Magpapalabas lang kami at mag-publicize kami. But in the final analysis, it is the law of evidence that will prevail. Ang kawalan ng partisipasyon mula sa pamahalaan ang nakikitang dahilan ni Alberto Lim ng Makati Business Club kaya hindi umuusad ang mga investigasyon. Sa tingin ko, kulang ang will to gather information. Hindi natin alam kung kulang information kung hindi sila ginagampanan yung kanilang tungkulin. Dahil siya ay asawa ng presidente, siguro ingat sila na kumuha ng ebidensya. Ayon kay Lid, isa rin daw sa maaaring dahilan kung bakit mabagal ang investigasyon laban sa mga kaso ng unang Ginoo ay ang relasyon nito kay Ombudsman Gutierrez. Alam natin na siya ay kaklase ng First Gentleman. May masama tayong ugali na hindi natin gagampanan yung ating tungkulin dahil sa personal relationship. Nag-offer na ng World Bank ng tulong sa kanya. Pero hindi niya pinursige. Wala siyang ginawang request sa World Bank na tulungan siya tungkol dito. Ngunit itinanggi naman ito ng Ombudsman. Ang impresyon na pinalaga si Ombudsman Gutierrez para pagtakpan si Ginoong Arroyo at si Presidente ay hindi po totoo. Dumaan po sa proseso ang pag-appoint kay Ombudsman Gutierrez. What law is involved? Inamin din ni Senator Santiago na kulang ang kakayahan ng ating pamahalaan upang humanap ng sapat na impormasyon at ebidensya. The Senate is not a field investigative team. And we don't have the resources to hire someone to do this for us. So maybe it is best directed to the Ombudsman because he is a person who is supposed to conduct a preliminary investigation, and if she does not have enough evidence to start with, then she can request the help of the NBI. But I don't know how the NBI will go about it either. We hear the pains of the Office of the Ombudsman. Iba naman ang pananaw dito ni Senator Cayetano. Madalas, nababaliktad daw kasi ang kaso. May kasalanan nito ay hindi yung kakulangan ng witnesses o hindi yung kakulangan ng impormasyon dahil nandiyan naman, kung hindi dahil yung sistema na pinapairal ngayon kung saan ang may kasalanan pa ang mga nagsusumbong. Sa halos lahat ng mga iimbestigahan nila, walang lumalampas dun sa level na pwedeng tumayo sa korte. Political lang. Tingin ko. Pero para kay Senator Lacson, hindi politika, kundi hindi nagagampanan ng Ombudsman ang kanilang trabaho. Sa malalaking kaso na matataas ng taong sangkot at identify sa Malacanang, hindi nagagampanan, maliwanag yun. Hindi maabot sa korte ang mga issue laban sa unang Ginoo. Dahil di umano sa kawalan ng ebidensya, sa ilalim ng ating batas, tanging hukuman lang ang makapagpapasya kung sino ang may kasalanan o wala. Ako po si Maki Pulito at ito ang nakatala sa akin.
reporters ng court.